Hi, hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. So, magpaksiw pala ako ngayon ng isda, guys. Yung ipapaksiw ko palang isda, hindi ko alam kung anong klaseng isda to eh. Yun o. Yun o. Parang feeling ko isdang ano to eh, tabang. Yung nabubuhay lang siya sa tubig, tabang ba? Siyempre, nag-slice ako ng mga Ricardo. So, yung boss ko ngayon is wala kasi nagsundo siya doon sa mag-ina niya. And finally guys, bumalik na yung internet namin. Tapos, ang nangyari pala sa internet dito is, sabi ng boss ko, ibinunot daw. Lahat daw talaga binunot. Parang 6 na bahay daw yung nawala ng internet. So, parang sinadya ba? So, yung boss ko is di siya matahimik guys, talagang pinapaano niya talaga bakit ganun kasi ito na po guys, yung connection doon sa internet is nakalabas, tapos nakabunot lahat. Tapos ayun nga, nilock na ulit. So sabi ng boss ko, ano yun, nakalimutan nilang ibalik, tapos nakalock na lang, ganun, sabing ganun. So hindi pwedeng ganun kasi imagine guys, is nawala pa yung internet dito sa amin is nung Sunday pa, kanina pa lang pinalik, ano pa lang ngayon is Friday lang. So siguro dahil wala pang available na mag-ayos, kaya lalong natatagalan na ikabit. Kahit nagalit yung boss ko, sabi na ganun ng boss ko. Sino kayong hinayupak niyo na nagaganon doon sa sa internet? Kasi yung boss ko, parang nung nakaraang araw ata, hindi, parang uuwi siya ng maaga ba? Parang dito na lang yata siya tutuloy magtrabaho. Eh dahil hindi pa dumating yung hindi bumalik yung internet, so napilitan siyang magstay sa opisina. Eh yung boss ko, hindi man pwede kasi parating na yung mag-ina niya, yung panganay nga, like I said, yung panganay is nagagalit yung guys pagka walang internet. So kaya isa din yun na inaano na rin ng boss ko. At tuloy-tuloy siyang sa opisina siya nagtrabaho kasi no choice siya kasi gawa ng walang internet dito. So tintahan na natin. Last video na pala. So ang dating yata nila ate is mga 1 daw. Mula na naman guys, oy. Ganda ng lagayan namin ng asin. Tapos itong isda pala hinati ko siya kasi sabi ni kuya is, yung iba daw is iprito. Kasi yung boss kong babae, hindi na siya masyadong nagkakarni guys. Mas ano siya sa isda. Or mga gulay kasi parang high blood yata yung boss kong babae. So mas ano sa kanya yung laging isda or gulay. Then mantika. Yung mga lagayan namin ng mga ganito, alam niyo bang mga ganito namin is mga ano lang to, mga tomato sauce. Ito namang sa asin sa mga biskwit. Diba? Dito pa lang lagyan ko nito. Ayun naman yung apoy namin eh. Guys, luto na yung ating paksi. Ang sarap niya, promise. I love it. Sarap, grabe. Ayan siya guys, oh. Pakita ko. Oh. So, off ko na siya kasi luto na. Baka bukas ng umaga is mag-almusal sila ng kanin, magkanin sila. So, ito na yung ipapakain ko. Tapos, diba, at least din ako magluluto. So, lagay ko muna itong kanin sa... Tulang ko na yung bintana, guys. Kasi ano, nangangamoy yung kusina ng paksiw. So again, yung panganay nga ng boss ko is maarte guys. Ayun yung may naamoy kang mga paksiw. Yung gutong batang hindi kalalaking tao, kaarte-arte. Pag andito yun siya, tapos magluluto siya ng pagkain niya dito sa kusina. Nagagalit talaga yun siya, nagdadabog yan siya. Tapos may naamoy siyang mga ganyan. Kaya so ang ginagawa ko kapag halimbawa nagluluto ako ng ganun, sinasabi ko agad sa kanya, huwag kang pumunta sa kusina, ako na. Kasi alam ko na yung mangyayari guys. Sisihin niya kami, yung mamit daddy niya, bakit daw nagluluto ng ganun. Sabi ko, luko ka ba? Masarap yan. Kakaartihan mo talaga ha. Sa akin, kasi dahil baho na sabi ka ng baho. Anong mabaho niyan? Ang sarap niyan. Like mga tuyo, di ba? Tayo mga Pilipino, tuyo is very yummy talaga. Nagalit din siya kaya pag nagpapaluto yung mamit daddy niya ng tuyo. Dito yan sila kumakain o kaya kung doon man, pinapauna ko muna siyang pakainin yung panganay bago yung mga boss ko. Kasi bago ko dinadala doon yung tuyo doon sa loob. Kasi
Nagkakagulo talaga kayo. Ano ba dun sa bata nyo? Hindi naman Amerikano. Pero ba't galit na galit sa puno? Tapos, minsan inaasal ko tikman mo kasi para malaman yung lasa. Ang sarap-sarap niyan. Tapos partiran ko ng kanin. Ay, betay! Hindi ka rin, sabi sa akin. Sabi ko yung kaartihan mo ngayon, pag ikaw nagkaasawa, natatanggal yan lahat. Sabi ko, huwag kang arte-arte kasi kalalaking tao mo. Kalalaking mong tao ang arte-arte mo. Tapos ano ka pa dyan sa alaga ko kasi pagkakain yun siya ng kanin. Ang sabaw sobrang dami. Parang bata ba? Daig pa nga sa bata eh. Ang bata eh, kahit hindi mo bigyan ng sabaw, okay lang. Hindi katulad ng kapatid niya, yung bunso nila is kumakain talaga namin ng tuyo. Pag sinasabi ko na kain ka ng tuyo. Like katulad ng scrambled eggs na may kamatis, sibuyas, tas partner tuyo. Kumakain siya, pero yung kuya niya, ay, naku. Ingay itong bahay na to guys, pag ganun ang nangyari. So yun guys, see you bukas guys. Bye, God bless, and have a good day! Dinding na may saluyot. So yummy. Kain. Baka nainom na ni ate ko yan. Nakalimutin na rin minsan si ate ko yan. Mas matindi sa iyo kuya kasi minsan nakalimutin kayo. So guys, yung boss kong babae. Kagabi kasi, itong gamot na naka-ziplock, balik ko din. Tinanggal ko doon sa ziplock. Ilagay ko doon sa kabinet kung saan yung lagay ng gamot. Tapos, para wala ng gulo, sinabi ko na lang, nilagay ko naman talaga doon lahat sa kabinet. Yung mga gamot. Pero hindi ko lang napansin doon na yung may sinasabi siyang na isang piraso. Na gamot daw niya yung pang high blood doon daw.
So, para walang gulo, sinabi ko na lang, parang may nakita nga ako dyan kagabi. Pero, bigla ko naisip pa na, parang vitamins man yung nakikita ko kagabi. Wala yung isang perasong sinasabi niya. Tapos sabi ng boss ko ngayong lalaki, nakita niya, hinahanap niya. Sabi ko, wala ko yan. Tapos, sabi ng boss ko lalaki, ganyan yan. Sa Amerika din, 2 beses yan siya ganyan. So, malba pa sa boss kong lalaking nakalimutin. Yung boss ko naman guys na lalaki, yung umaalis yan, nire-remind ko talaga sa kanya kung dala niya na ba yung wallet niya, cellphone niya, kung ano yung mga dapat niya dalhin. Nire-remind ko yun lagi sa boss kong lalaki. Yung boss kong babae, hindi na kasi, iba naman kasi yung babae guys magano. So, inalungkat na namin lahat. Wala siya nakita. So, siguro mali din ako. Bakit? Sabi kong ganun. Pero lahat ng gamot nandoon nga, nilagay ko nga sa kabinet. Sabi ng anak, sigurado ba kayo na mayroon pa kayong tirang isa? Hindi siya umimik. So, syempre, babae siya. Parang hindi siya nagpapatalo ba. Kung ano yung nasa isip niya, yun talaga. Tapos hanggang tilinis na lang namin, wala siyang nakita. Kasi, hindi rin naman ako nagtatapon ng mga gamit.